Okay, alam nyo, grabe itong mga nakikita ko sa social media ngayon, no? Ang dami pong nag-post patungkol po dito sa kalusugan ng Pangulo, no? Itong si BBM. Ayan, itong si Tio Moreno. Nasabi niya, yatapan. Yatapan? Oh, nagtatanong siya, ha? Kasi po, ito ay kung babaliktarin mo ito, ang ibig pong sabihin na ito, patay na. Alam nyo, grabe guys, no? Kumakalat ngayon na itong si BBM na seryoso po ang kanyang kalusugan, na meron talagang dinaramdam. But the problem is, itong si Auntie Claire Castro at sa lahat dyan sa loob ng Malacanang, dinideny nila. Okay, dinideny nila. So, ano ba talaga? Kasi marami na ang nagtatanong. Wala na si BBM. Hindi na nagpapakita. Kaya tinatanong ngayong, yatapan? Patay na ba? O, yan ang mga tanong nila. So, the people deserves to know kung ano talaga ang tunay na nangyari dito kay BBM. Ito yun, no? Ito yun, no? Isa ito sa mga na-shock ako sa post nito si Tio Moreno. At ito pa. Ayan. Si attorney, wait lang muna. Oh, yan. Itong si attorney Harry Roque, ngayon lang. In-screenshot ko lang ito. Ngayon lang talaga. Itong si attorney Harry Roque ay nagla-live ngayon sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube. No? Alam nyo ba kung anong title ng kanyang live? Lord, forgive us. Pero na-excite kami sa viral na post sa kalusugan ni Junior. Bakit ka naman na-excite, Attorney Harry Roque? Sa tingin ko, itong si Attorney Harry Roque, di syempre, Duterte supporter ito VP Sara supporter itong si Attorney Harry Roque. What do Attorney Harry Roque meant by this is that na-excite siya kasi kung ang ating Pangulo is not fit to be the president anymore, no? Kung hindi na niya nagagampanan ng mabuti ang kanyang pagiging presidente, ay mafo-force talaga ang ating konstitusyon na si VP Sara po ang maging presidente. Yan ang nakasaad sa ating konstitusyon, no? Kahit anong sabihin pa ng administrasyon, wala silang magagawa dyan kundi susunod sa ating konstitusyon. Okay? The president cannot appoint any of his members of the family, kundi susundin natin ang konstitusyon. Kung si BBM po ay medyo seryoso yung sakit, meaning to say, he is not fit and maaapektuhan po ang daloy ng proseso ng ating governance. Okay, alam naman natin na let us say 50% of the government ay nakasalalay po sa sa presidente, sa legislative. Sa executive, no? Nakasalalay po. So, kung sa ganun, excited po si Attorney Harry Roque na papalit na si VP Sara. Yan ang ni Attorney Harry Roque, ha? Given na tayo dyan, kung ano man ang dinaramdam ni BBM, no? Wala tayong pakialam dyan. Okay? Kasi po, hindi naman tayo nakasuporta kay BBM, pero ipag-pray na lang natin na maging maayos siya. 'Di ba? Kaya nga ako, litong-lito ako ngayon sa mga kumakalat ngayon sa social media dito sa kalusugan ng ating presidente. Ano ba talaga? Kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, no? Mag-comment kayo, mag-link, maglagay kayo ng link. Ano na ba ang update ng presidente? Kasi ako rin, nakaantabay rin, nakasubaybay, mag-a-update ako sa inyo kung ano na bang nangyari dito sa presidente na ito. Kasi po marami ang nagsasabi, Don Mar, nagresulta na yan ang kanyang pulboronic niya, kaya nagkaganyan. Posible yan, okay?
At heto, babasahin rin natin itong political analyst, magaling na political analyst na si Malutikia. Heto rin ang masabi niya patungkol po sa kalusugan ng Pangulo natin, okay? Article 3, Section 7, the right to information on matters of public concern, the health of a sitting president when it bears on governance meets the test of public concern. So kayong mga taga Malacanang, wag ninyong itago o wag kayong magsinungaling kung ano ang tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Kasi nakasaad yan sa Article 3, Section 7 na karapatan po ng mamamayang Pilipino malaman ang katotohanan patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Okay? So, we have to ask you, kaya nyo ba tinatago ang kanyang tunay na kalusugan? Ha? Kasi, yung mga pinagsasabi ni Auntie Claire, wala nang naniniwala dyan na okay lang ang presidente. Walang naniniwala ha, kasi ang dami na niyang mga kasinungalingang nangyari noon pa, 'di ba? So ngayon wala nang hindi na siya pinapaniwalaan. So ang taong bayan nagtatanong, kaya ba tinatago ninyo ang tunay na kalusugan ng Pangulo kasi ayaw niyong mapalitan sa Malacanang? Bawal yan, mali yan. You have to force mapipilitan kayong umalis dyan sa Malacanang at palitan na kayo ni BP Sara. Oo, mapipilitan talaga na mapaalis na kayo dyan kasi nakasaad yan sa konstitusyon natin. Article 7 Section 12 states, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of the national security and foreign relation and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the presidents during such illness. So, bakit nyo itatakaw yan, Auntie Claire Castro? Di ba? Ang mga miyembro po ng gabinete in charge of the national security, dapat ipaalam nyo sa taong bayan. Ang mga chief of staff, ang mga armed forces of the Philippines, hindi dapat i-deny yan. Kasi kanina meron pong ambush interview itong si Ralph Recto, isa pa yan, kung ano-anong mga sinasabi ni Ralph Recto na ganun, okay, hay nako, bakit niya kailangan pagtakpan yan? Di ba? Article 11 of Section 1 sa 1987 Constitution provides public official is public trust. Correct. Kung ikaw presidente ka, no, dapat anong tawag diyan? You will not lie to the people. Dapat laging mapagkakatiwalaan ka ng taong bayan. The presidency is not a private role. Hindi po yan dapat itinatago, kundi publiko yan, public yan. The people owns you, di ba? It carries continuous, non-delegable constitutional functions of the commander-in-chief, chief executive, or the chief diplomat. Yan po ang role ng presidente. So, kung ganon po, kung ang taong bayan is too concerned of the health of the president, then they must tell to the Filipino people the real situation of the president. Okay? So, Filipinos therefore have a legitimate right to demand a medical bulletin from the president, not a gossip or intrusion into a privacy, but as a matter of public accountability, continuity of governance, and national security.
Kaya yung doktor ni BBM, magpalabas na kayo ng medical information, medical certificate kung ano ang tunay ng kalagayan o status ng Pangulong Marcos. Okay? Maglagay kayo kasi po deserve ng taong bayan malaman yan. Okay? Hindi po kayo dapat matakot na kayo ay palitan sa posisyon nyo bilang presidente. Okay? Dapat kailangan malaman ng taong bayan. Kasi ngayon, ang social media, kalat na kalat itong impormasyon na ito. Ang kalusugan ng Pangulo. Ano ba ang nangyari talaga sa Pangulo? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, maglatag kayo ng mga link o maglatag kayo ng mga impormasyon. Ano na ba ang nangyari sa presidente at opinion ninyo? Okay? Like and share this video para marami po ang makaalam, marami po ang maka-participate po sa ating comment section, okay? And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan, para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.